Good morning po sa bawat isa. So welcome po sa Gospel Coalition Church sa GCC. So kami po ay nagpapasalamat sa Lord dahil kasama po ulit namin ang bawat isa sa inyo as we worship and praise our God. So inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sige po. Tayo po ay mag-aalay ng mga papuri, ng mga awitin para sa ating Panginoon. At nagpasimula na naman po ang another month. So, November na po. So, 2 buwan na lang magpapalit na ulit ng taon. So, meron na ulit New Year na darating sa bawat isa sa atin. So, before tayo po umawit, so, ano po ba yung bago na inaasahan natin sa buhay natin bilang mananampalataya? So, basahin ko lang po mula sa book ng 2 Corinthians chapter 5. So, I will read from verses 1 to 10. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. So, we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So alam ko po, sa buhay natin, talagang meron tayo ng mga groanings, longing, na gusto nating makapiling ang Lord sa mga hirap na naranasan natin, sa mga nangyayari sa kapaligiran. At alam natin sa mga taong sumampalataya sa Panginoon, meron tayong inaasahan. 'Di ba? Na ano man yung mga inaalaw ng Lord na pain, suffering, struggle sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Bagamat dumarating man tayo sa pagkakataon na parang gusto na nating kunin tayo ng Lord. Pero kung inaalaw pa niya tayong mabuhay sa mundong ito, may purpose ang Lord sa buhay natin. For us to be transformed, na habang inaantay natin as we eagerly wait na bumalik muli ang Panginoon, alam natin yung buhay natin, ang ninanais natin ay maging kalugod-lugod sa Lord. Kaya nga sabi po dito, merong eternal life. Diba, yung pagnanais natin that we spend yung eternity with God. At paano tayo na-assure bilang mga mananampalataya? It is by the Spirit of God dwelling in us, na binigay niya as a guarantee. Kaya nga ano dapat ang response natin bilang mananampalataya? Courage. We are always of good courage, sabi nga ni Apostle Paul. Na magpupursige tayo, ano man ang pinapagawa sa atin ng Lord, mahirap man yan, may struggle man tayo, may mga pain man tayo nararanasan, pero kung malinaw sa atin anong pinapagawa ng Lord, gawin natin to. And we know na patuloy tayong sasamahan ng Lord para gawin ang mga bagay na ito. Kaya nga, nakita ni Apostle Paul, ano man yung sa buhay na ito, yung ating buhay, yung ating katawan, temporary lang po yan. When we die, alam natin, kapag tayo namatay, meron tayong aasahan na eternal life
sa Panginoon, di ba? Kung tayo nananampalataya sa Panginoon, pag humarap tayo, sabi nga haharap tayo sa judgment seat ni Christ. Kaya nga ano yung ginagawa natin sa buhay na meron tayo ngayon? Napapatuloy natin saliksikin yung ating puso at tingnan natin, nagiging kalugod-lugod ba yung buhay natin sa Kanya. Pero ano yung ating mapangahawakan? Hindi po, we know that we have accountability before God. Pero yung salvation that we have gained, it is not because of works. Hindi po dahil sa ginawa natin, but because of Jesus. Kaya nga sabi sa verse 17 ng chapter na ito, sabi, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Binago na tayo ng Panginoon at patuloy tayong binabago ng Panginoon. Kaya may our lives bring praise and glory to our God. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Let's worship our living God. Never let me go. I want to spend the eternity with you. Amen. Let's clap our hands. Let's worship. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Amen. Let's sing again. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. And I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. And I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Let's declare. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. And I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you
wanna be with you. I wanna be with you. Amen. We want to experience, patuloy na maranasan ang presensya ng Diyos. At sa buhay natin, talagang yung longing natin to spend the rest of our lives with the Lord. Kaya nga patuloy na dalangin natin sa buhay natin, asamin natin na maranasan ang presensya ng Lord. Nawa dalangin natin na isik ng bawat isa sa atin yung presensya ng Lord. And patuloy na mag-glorify siya sa buhay ng bawat isa. Nagsusumamo, di na nais, banal na presensya mo. Naasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y kataguin. Nagsusumamo, di na nais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y kataguin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan, hindi ako bibiguin kailan pa man. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan, hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang, ikaw
simula't katapusan. Ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ikaw lang ang pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang, pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. For the last time. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming sinasamba, niluluwalhati, dinadakila, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, sa kaligtasan, O Diyos. Tunay na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. O Diyos, ikaw ang daan, ikaw lamang ang daan, Panginoon, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga, O Diyos, meron lamang kaming isang buhay. We only have one life to live, one life to give, O God. Kaya nga po itong buhay na meron kami, Panginoon, dalangin po namin, O God, na maging kalugod-lugod sa iyo, O God. Hindi po namin kaya sa sarili namin, O God, mabigyan ka ng kaluguran, masamba ka, mapapurihan ka, O Diyos. Kaya nga po kailangan namin ang iyong biyaya, ang iyong awa sa bawat araw, O God.
At alam namin, patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming binabago, O Diyos. Kaya nga kung meron kaming nanaisin sa buhay na ito, sa temporary life na meron kami, it is to give glory and honor sa iyo. Dahil alam namin, kapag nakapiling ka na naming muli, O God, wala kaming ibang gagawin, kundi sambahin ka, purihin ka, pasalamatan ka, O Diyos. Kaya nawa po, as we are still in this place, O God, we seek to pursue holiness, we seek to pursue the things, O God, that give glory to your name. Lord, maraming salamat po sa ibo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. As we continue to worship the Lord, tayo po ay magkakaroon ng sama-samang pagbabasa. So, we are studying for this time yung book ng Revelation. So, kindly get your Bible. Ayan. So, please open your Bible sa Revelations chapter 21. At ang ating pong pag-aaralan ay mula verses 1 to 8. So, Revelations 21 verses 1 to 8. So, salitan po tayo sa pagbabasa. Ako po sa unang talata, so tigi-isang verses po tayo. So verse 1 ako, and then kayo po sa second verse, and then so on. Revelations 21 verses 1 to 8. Verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. 3. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Verse 5. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment. 7. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. 8. Sabay-sabay po tayo. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ang Diyos po ang mapagpala sa kanyang mga salita. Maayon na pong maupo ang bawat isa. And let's prepare our hearts to listen to the preaching of the Word of God. So napakaganda po ng ating pag-aaralan sa araw na ito. At saktong-sakto dahil tayo ay nasa panahon ng pag-alala ng mga yumao. So kung meron tayong mga kamag-anak na namatay na, kinuha na ng Lord. At kahapon, siguro naman marami sa atin ng mga pumunta sa mga libingan. Yung iba minsan hindi na lang pumupunta doon para alalahanin lang yung namatay na. Sometimes o madalas ang purpose ng pagsasama-sama doon ay yung fellowship ng family. Sabi nga ng mga kamag-anak ko, pagka daw may patay, doon nagkakaroon ng fellowship or nagkakasama-sama galing sa iba't ibang lugar. Pero aside doon, dito sa pag-aaralan natin, meron tayong title na The New Creation. So, yung mga namayapa na nating kamag-anak, at tayong nabubuhay, ano ang inaasahan natin na magiging kalagayan nila at tayo sa future
na darating sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, dito sa pag-aaralan natin, magandang ma-imagine natin yung vision ni John. Kasi maraming tao ngayon, mayroon silang, o tayo, baka nga mayroon pa dito, na iba't ibang pananaw tungkol sa mga namayapa na. At saka sa atin, anong mangyayari pag dating ng panahon na bumalik si Jesus. So sabing ganon, yung heaven na inaantay natin na mararanasan ng mga tao, parang sa isipan ng marami, boring place. Ano ba yan? Pag bumalik si Jesus, pupunta na tayo sa langit, anong gagawin natin doon? So, kung hindi excited ang tao patungkol sa mga bagay doon, para sa kanila it is a boring place. Lalo na kung Kristiyano ka na, nakakaramdam ka ba ng pagiging bore? Inaantok ka, tinatamad ka, wala kang sigla. Pag sinabi, pinag-usapan yung heaven o yung eternity, sometimes iniisip din ng ibang mga mananampalataya at ibang tao para itong never-ending church service. Kakanta ka, makikinig ka ng preaching. So, never-ending, walang katapusan. So, ganun lang ba yung magiging future sa piling ng Lord sa hinaharap? Ganito ba lang yung gagawin ng mga tao? Specifically, kung mananampalataya, yung pag-uusapan ay, ito ba yung buhay ng mga niligtas ng Diyos? And then, meron din kung sa mga bata dito, tama-tama, may makasama tayo mga twins. Pag napapanood natin, nung bata nga ako, ang kala ko, pag nanood ako ng About sa Heaven, parang ano ba tayo doon sa langit? Pag kinuha na ng Lord, lumulutang ba tayo doon? May halo sa ibabaw ng ulo. Tapos may pakpak, mukha ka bang angel doon? Sa kabilang buhay? Anong itsura mo kaya doon? So, magandang ma-excite tayo. Ano kayang mangyayari? Napakagandang mangyayari sa hinaharap. Kaya yung pag-aaralan natin na the new creation, makikita natin diyan sa unang ating pag-aaralan ay yung pagkakaroon ng restoration of creation. Ano ang magaganap sa new heaven and new earth? At bakit sinabing restoration? Ano ang aalisin at ano ang babaguhin ng Panginoon sa ating future na kalalagyan bilang mga mananampalataya? At even yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. So mamaya abangan natin ano kaya ang magiging kalagayan ng mga namatay na at tayo na nag-iintay sa Panginoong Jesus. Pangalawa, yung redemption of creation. Dito mababanggit sino ang magsasakatuparan ng pagliligtas na gagawin at pag-fulfill ng lahat ng mga binanggit sa Bible na pinakang kaganapan ng lahat ng mga sinasabi patungkol sa bagong langit at bagong lupa at sa bagong lilikhain ng Diyos dito sa ating mundo, maging sa mga tao. Sino yung magsasakatuparan nun? At ano ang kahahantungan pa rin ng mga mananampalataya at ng mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon. So tignan natin yung ating pag-aaral for today. Ang sabing ganon sa verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth. At binanggit dito sa ating pinakang heading, sabing ganon, yung restoration ng place, ang binanggit dito ni John sa kanyang vision. So dito po sa vision niya talagang, bagamat ito ay patungkol sa hinaharap, nakikita niya po ito ng malinaw. Then I saw a new heaven and a new earth. At ano ang nakita niya? Sabi nga nun, bagong langit at bagong lupa. Pag sinabing bago, wala na po yung dati. So yung bagong langit at bagong lupa, bagong mundo. Hindi sinabing ang bago dito ay wawasakin yung mundo, tapos lilikha si Lord ulit ng bagong mundo. Hindi po ganon. Pag sinabing new, nalala niyo po yung pinag-aralan natin sa John, ginamit ni Pastor Ali yung word na kainos. Pag sinabing bago, it is a new but different. Sabihin niyo nga, new and different. Bago siya, pero iba na. At the same time, fresh. Fresh po ba kayo ngayon? Sino pong mga naligo dito? Pag sinabing fresh, wala na dun yung lahat ng hindi fresh. Talagang
Bago ang lahat ng bagay. At pag sinabing bago, yung renewal ng lahat matatransform sa napakagandang kalagayan. New heaven and new earth. Ano bang napapansin nyo ngayon dito sa mundo? Ano ang luma? Dami. Diba? So pag sinabing bago, sa bagong langit at bagong lupa, nariyan na ang lahat ng magagandang babaguhin ng Diyos. Ibig sabihin, wala na dyan ang kasalanan, wala na ang kahit ano. Sabing ganon, for the first heaven and the first earth had passed away. Pag sinabing lumipas na ang unang heaven and ang unang earth, wala na yung dati. Sinusugan yung unang sinabi, then I saw a new heaven and a new earth. At itong binanggit ni John sa kanyang pangitain ay katuparan ito na nagaganap na nakikita niya. Okay? Nagaganap man ito na nakikita niya, pero ito yung future. Ito ay kapahayagan mula sa aklat ng Isaiah na sinabing ganun, at ako ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa at doon ay, maraming sinabi pa doon si Isaiah. Bago na ang lahat ng makikita natin doon. At sinabi pang sumunod na salita, ang sabing ganun, and the sea was no more. Dito ba, literal ba dito na wala na ang dagat? So, tignan natin kung ano ang sinabi sa pahayag 13:1 and 6-7. Ang sabing ganon, at nakita ko ang isang halimaw na umaahon mula sa dagat. Sinimulan niyang, mayroon ditong 10 sungay at 7 ulo, at mga sungay nito ay may 10 korona, at ang mga ulo nito ay may mga pangalang mapaglapastang. So ito'y paglalarawan dun sa halimaw. Yung beast na yon ay walang iba, kundi ito yung kaaway ng Diyos, si Satan. So yung pagtukoy dun sa halimaw na yon, ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na kung saan nagpapahayag ng evil, masasamang gawain, lahat ng klase ng hindi magagandang pamumuhay. So naandoon yung picture ng sea na binabanggit na naandun yung halimaw na umaahon mula sa dagat. At binanggit pa dyan sa mga sunod na talata, siya yung lalapastangan sa Diyos at even siya din yung pahihintulutan na makikipaglaban sa mga banal ng Diyos. At pahihintulutan din na daigin sila. Dito sa mundong ito, maraming bagay ipahihintulot ang Panginoon. Pero doon, sabi ganyan, the sea was no more, ibig sabihin lang, hindi ito literal na mawawala na yung dagat. Diba? Pag pumupunta tayo ng dagat, maganda siyang masdan. Pero pag tumigil ka sa gitna nun, di ka naman po pwedeng maging masaya sa gitna doon na naglalangoy kang mag-isa. Ibig sabihin, ang dagat dito ay larawan ng kaguluhan, larawan ng takot, larawan ng separation, lahat na ng picture na naglalarawan ng hindi magagandang karanasan sa buhay, larawan ng masasama. Di ba, pagka umaalon yung dagat, natatakot ka eh. First experience ko na makakita ng dagat, sabi ko, ang saya eh, grade 3 ako. Pero nung nandun na ako sa gitna, natatakot na ako lumayo kasi bakit? Baka ka malunod or dalhin ka ng dagat sa gitna at ikaw ay mamatay o kaya naman kainin ka ng pating kung meron man. Diba? So talaga pag pumunta ka sa dagat, it's either matuwa ka sa dalampasigan, pagpunta mo sa gitna, matatakot ka. So ang ibig sabihin lang ng sea was no more, lilipas na yung dagat, wala na doong magaganap na lahat ng kasamaan, lahat ng pinagmumulan nung binanggit na picture ng halimaw. At doon sa symbolic form na yon, ibig sabihin ng absence of chaos and evil, ito ay permanent na i-remove na ni God o ng ating Panginoon yung evil. And lahat ng nagiging threaten sa buhay ng mga sumasampalataya sa Panginoon at lahat na nagkakos ng separation. And then pagkatapos makita ni Apostle John, yung mga bagay na yan, new heaven, new earth, wala na yung dati, wala na yung dagat na nagkukos ng chaos and evil. Sabing ganon, and I saw the holy city, the new Jerusalem. Dito sa pagbanggit ni Apostle Paul na holy city, inilarawan niya yung lungsod na bilang isang banal, bagong Jerusalem. Ano yung paglalarawan na tinutukoy dito sa
banal na lungsod at bagong Jerusalem. Sabi po sa Hebrews 12:22 to 23. Parang ito yung binanggit ni Ella kanina. Tama po ba? O may isa pa. Sa halip ang nilapitan ninyo'y ang bundok na Zion, ang lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem. Ang masayang pagtitipon ng di mabilang na mga anghel, ang kapulungan ng mga panganay na katala sa langit, at ang Diyos na hukom ng lahat, ang espiritu ng mga matuwid na ginawang sakdal. Alam niyo dito sa bagong langit at bagong lupa, na kung saan naandun yung Holy City, a New Jerusalem, inilarawan yung lungsod na yon na lungsod ng buhay na Diyos. At yung paglalarawan, banal. So ibig sabihin, wala na dun yung kasalanan. At yung paglalarawan sa lungsod na yon ay hindi lamang literal na lugar, lungsod, at isang capital city na Jerusalem, kundi ito'y tumutukoy, walang iba, kundi sa community of believers. Ang kapulungan ng mga pangalan na nakatala sa langit. Sino po dito ang mga pangalan na nakatala na sa talaan ng pangalan sa langit? Amen? Nakatala, walang nagtataas ng kamay. New heaven and new earth to, mga kapatid. Nakatala po ba kayo ang pangalan nyo sa langit? At tandaan ninyo, yung Panginoong Diyos na hukom, nakatrono siya doon. At lahat ng mga bagay na matutuwid na ginawa ng mga anak ng Diyos, aalalahanin yun doon. So tandaan natin, itong New Heaven, New Earth, Holy City, New Jerusalem, tatahan ng mga anak ng Diyos at paglalarawan doon. Dito sa lugar na to, hindi ito kagaya na nasabi ko kanina na para kang isang namatay na pag bumalik si Christ, wala nang mangyayari doon sa mga nangamatay na yon, di ba? Babalik si Jesus, lulutang-lutang ka ba sa ere? Hindi ganun eh. Ito ay physical place with physical people. Hindi pisikalan ha. Okay? Lugar na physically makikita ng naked eye mo sa panahon na yon. At mga tao mismo na magpapatuloy ang buhay doon. So, hindi ka kaluluwang lumulutang. Nagaya ng iniisip ng marami na kapag namatay ka, yun na yun, pag bumalik si Christ, lulutang-lutang ka pa rin. So, hindi po ganon. It is eternal community of God's people, none other than the church. And this church of community of believers, ito ay pinaging banal. Purified by God, and they are set apart para sa eternal purpose. Kaya ngayon mga kapatid, di ba? Ang dami nating mga inaantay sa buhay. Itong inaantay natin na pagdating ng bagong langit at bagong lupa. Na nadoon yung mga mananampalataya. Di ba dito, wala ka ng kahit ano pang makikitang mga pangit na bagay. At sabing ganon, sa pagdating nyon, ang pagdating nito, sabing ganon, coming down out of heaven from God. Ibig sabihin lang, etong banal na lungsod na to, na Jerusalem na nilarawan bilang mga mananampalataya, ay binanggit dito sa paglalarawan sa mga Hebreo 11:10, ang sabing ganon, sapagkat umaasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Pag sinabing coming down from heaven, walang ibang nagregalo niyan, kundi ang ating Diyos. Siya ang nagplano, siya ang nagtayo, at siya ang magsasakatuparan. Kaya tingnan nyo sa Abraham, grabe yung anticipation, yung pag-iintay niya para doon sa bagong langit at bagong lupa. Sa lugar na ito na ang mga mananampalataya ay magdudwell. At sabing ganon, hindi lamang ito nagmula sa Panginoon, ang sabing ganon, ito ay inihanda, sabing ganon, prepared as a bride, adored for her husband. Sabi po sa Ephesians 5:25-27, yung larawan po ng disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, sabing ganon, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa kung paanong inibig ni Kristo ang iglesia at inialay ang kanyang sarili para dito. Di po ba? So yung picture ng marriage ng couple, sabing ganon, gaya ng paanong inibig ng Panginoong Yesus ang church, yun yung picture nung bride na
na tinutukoy dito at tumutukoy sa mismong pagsasabi ng salitang iglesia. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na lakip na salita upang maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia at maluwalhating walang dungis o kulubot o anumang tulad nito, sa halip ang iglesia ay maging banal at walang kapintasan. So yung mas malinaw sa talatang ito na yung Holy City and New Jerusalem is none other than the church. So ito yung mga tao ng Diyos doon sa lugar na lilikhain ng Lord at doon niya ititira ang mga pinili niya. At sabing ganon, yung bride na yon, hindi lang inihanda, adorned for her husband. Sabi po sa Revelation 19:7-8, magalak kayo at magdiwang. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda ng kanyang kasintahan ng kanyang sarili. Binigyan siya ng pinong lino, makintab at malinis upang isuot niya sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Dito inilalarawan yung napakasayang selebrasyon ng kasal, marriage of the Lamb. Diba? Yung kordero ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at yung bride ay ang church. Sabihin mo nga, ako yun. Kasama ka doon. Si Lord nakakaalam kung kasama ka. Yun ang tanong. Diba? So, kasama nga talaga ako doon. Yun ang tanong sa sarili natin eh. So, ikaw ay kasama, pag sinabing bride, buong bilang ng mga komunidad ng mananampalataya. Hindi lang isa. Kabuuan ng church. Kaya naman yung paghahandang ginagawa dito sa mundo, diba, habang hindi pa bumabalik si Jesus, gaya nung sa mag-asawa, diba, gaya ng relasyon ng mag-asawa, ay dapat yung relationship natin sa Lord mas yumayabong, mas lumalago, mas nagiging intimate sa Panginoon. Gaya ng larawan ng mag-asawa. So walang mag-asawang hindi nag-uusap, walang mag-asawang hindi nagkakaroon ng fellowship to one another. So gaya ng church at si Jesus, nandito ka pa lang sa lupa, ina-anticipate mo tong mga bagay na to, dapat ito na yung nagaganap sa buhay mo. So Holy City, banal na lungsod, none other than the church. And after that, nung nakita ni John yung restoration ng place kung saan mananahan ng mga iniligtas ng ating Panginoon, ere-restore naman niya yung mga tao. And I heard a loud voice from the throne saying, dito makikita natin na after makita sa mga mata ni John yung event, yung turn-up event na nangyayari sa future, ay siya naman ay may narinig. Narinig niya ang malakas na tinig na nagmumula sa trono. Bagamat hindi binanggit dito sino yung nagsasalita, ito ay mababanggit sa verse 5 and following at ang tinutukoy doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So yung nasasaksihan ni John sa turn-up events na to, sa pagkakaroon ng makabagong langit at makabagong lupa, sinabing ganoon, nung tinig na kanyang naririnig ang sabing ganoon, behold, the dwelling place of God is with man. Imagine, makakasama na ng Diyos ang tao. Naalala niyo po ba sa Garden of Eden? Ano nangyari? Bakit hindi kasama ng Diyos at hindi rin nakakasama ng tao ang presensya ng Diyos nang dumating ang kasalanan? Kasi pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Sila ay sumuway sa utos ng Diyos at sila ay pinalaya sa halamanan ng Eden. Sila ay nagkasala, sila ay tahasang nag-disobey sa kalooban ng Lord. Pero obserbahan ninyo, nihanda ni Lord yung Garden of Eden. Napakaganda. Lahat ay naandun na. Wala ka nang hahanapin. Wala ka nang nanaisin kasi kumpleto na doon. Pero dumating sa pagkakataon na ang tao ay nagkasala. Kaya naman, nung pinalaya sila sa halamanan ng Eden, separation from God's presence. Sa sandaling kainin mo yan, yung bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, diba?
tiyak mamamatay ka. Hindi naman sila namatay physically, pero spiritually, nahiwalay sila sa ating Panginoon. And the rest is history. Ganon din ang tao. Lahat ng tao nahiwalay sa Diyos. Kaya yung pagbagsak ng tao doon, wala yung presence ni God. Malayo sa mga tao. Kaya dito sa lugar, sa panahon ng Exodus, nag-utos ang Diyos, sabi niya ganon, para patuloy na maramdaman pa rin ng tao na hindi talaga siya nawala o hindi na mararanasan ng presence niya. Ang ginawa ng Panginoon, siya ay nag-utos sa bayan ng Israel na gumawa ng toldang sambahan na kung saan yung tent, diba? Pag nagbabasa kayo o nanonood kayo sa TV ng patungkol sa mga kwento sa Old Testament, merong tolda May toldang sambahan na yun ay nagre-represent sa tirahan ng Diyos. So kapag nandun yung pagsama ng Panginoon. So sa panahon noon, ay nilikha yung lugar na ang tawag din tabernacle, yung toldang sambahan. And then time comes, nalikha yung temple. Natapos yung temple through Solomon, and then pagdating sa New Testament, kasi pag wala yung tabernacle, wala yung temple, wala silang place of worship, wala yung presence ni Lord. Yun yung unique sa kanila bilang sumasamba kay Yahweh, yung pagsama ng presensya ng Diyos bilang piniling bayan at bansa na inililigtas ng ating Panginoon. Kaso lang daming pagkakataon na matitigas ang ulo ng bayan ng Israel. Dumating yung New Testament, sabi sa John 1 and 14, paano i-restore yung mga tao, sabing ganon, nung simula pa lamang ay naroon na ang salita. Yung salita dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Then pagtalon po dun sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. So nakasama ng tao ang ating Panginoong Yesus. At ang ating Panginoong Yesus na binabanggit dito na the Word, ang sabing ganon, tumahan, nanirahan sa piling natin na puspos ng kagandahang loob at katotohanan, nasaksihan namin ng kanyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na tulad ng sa kaisa-isang anak na nagmula sa Ama. So ito yung ating Panginoong Jesus. So kung sa lumang tipan, para maranasan nila yung presence ni Lord, through tabernacle, through temple, ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So alam naman natin na ang Lord ang naging kaparaanan para tayo ay makaranas ng malapit na ugnayan sa Panginoon. Hindi na mananahan ng presensya ng Diyos sa mga lugar. Bakit? Ang sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, o hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na taglay ninyo mula sa Diyos at hindi nyo pag-aari ang inyong mga sarili? So, ikaw na ang templo ng ating Panginoon. Kung ikaw ay isang mananampalataya, mararanasan mo yung presence ng ating Panginoon. Mananahan. So, dito sa mundo, yan ay patikim pa lang. Kasi yung sinasabi dito na pagsama at pagdwell ng presence ni God, ano na yun? Kumpleto na yun. Wala ka nang hahanapin pa. At inilarawan na yung sasamahan ng presensya ng Diyos, sabi sa Ephesians 2:21-22, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay, so yung pillars, at nagiging isang banal na templo ng Panginoon, at dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang tanong, nananahan na ba talaga ang banal na Espiritu sa buhay natin? Kasi ito na yung patikim dito sa old heaven and old earth. Kasi ito, yung pupuntang paparating, new. At yung pagdwell ng presence na Lord, para doon sa mga banal na templo ng Panginoon, which is none other than yung buhay natin.
At yung sinabing dahil kay Kristo, yung lahat ng ginawa ng Lord na redemption at lahat ng ginawa ng Lord na kabayaran sa kasalanan, ang makikinabang ay ang mga mananampalataya. Kung meron kang malapit na ugnayan sa ating Panginoon, naranasan mo na yung regeneration at meron ka ng personal relationship with the Lord. At sinabing ganon, sa sumunod na talata, He will dwell with them. Ang sabi sa 1 John 3:2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Dito makikita natin na yung pag-dwell ng presence ni God sa church, yung Holy City, New Jerusalem, makikita at mararanasan ito sa panahon na mahayag na ang ating Panginoong Jesus. Second coming. At sabing ganon, hindi lamang natin mararanasan na dito sa mundo, binabago tayo ng Lord, tinatransform yung life natin. Time will come, pag nakaharap na natin ng Panginoong Jesus, sabing ganon, siya'y ating makikita bilang siya. Yung Panginoong Jesus, siya ang eksaktong larawan ng Diyos na nagpakilala sa atin sa bagong tipan. Yung perfect vision of Christ in all His glory, makikita na ng ating mga mata. Sabi ganun, pagka humaharap ang mga unang tao sa Biblia, sa presensya ng Diyos, sila ay mga, di ba? Pag hindi ka mamatay, mawalan ka ng malay, hindi nila kaya yung presence ng Lord because of sin eh. Pero ito, paglapit sa presence ni Lord, sabing ganon, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. And then, sinabing ganon sa mga sumunod na talata, and they will be His people. Masaya po ba kayo na darating ang panahon, ang Diyos tatahan sa kanyang iglesia, at doon sa lugar na yon, na sinabi na, which is the church, ikaw na kabilang sa church, sabing ganon, magiging isa ka sa mga tao ng Diyos. Lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang lahi, iba't ibang kalagayan, all people. Yeah, di ba, yung mga panahon ngayon, hirap na tayong mag-communicate sa iba't ibang tao. Pero dito lahat na eh. Malamang doon, isa na lang yung wika, wala nang iba-iba. Lahat ng tao na kumilala sa Panginoon, they will be His people. Masarap matawag na ako ay isa sa mga tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa church. So wag po kayong masiyahan lang na nasa church ka, umaattend ka ng Sunday service. Di po ba, ang tanong kasi kung ikaw ay isa sa mga inililigtas at iniligtas na ng Lord, dapat makita natin yung kalagayan ng buhay natin. Karapat-dapat ba akong maging isa sa pinili at bayan ng Diyos? Ano yung buhay na meron tayo? At sabing ganun sa nakita pa ni John, and God Himself will be with them as their God. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Diba? Pagbalik ni Jesus, ito yung magaganap. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos, so magkakaroon ng sounds ng trumpet. Sabing ganon, ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay unang bubuhayin. So, pag dumating si Jesus, yung munang mga dead people, whether nakakilala yan kay Lord o hindi, bubuhayin yung lahat ng patay. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin, bawa dumating si Jesus ay bukas, sa isang araw, wala makakapagsabi kung kailan. Kaya nga dapat naghahanda ka. Ito yung mangyayari. Bubuhayin yung patay, tapos, ang sabing ganon, ang mga buhay pa sa atin, sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Excited po ba kayo? Parang hindi. Magpakailanman. Kaya nga kanina yung nilalarawan ni John, yung magpakailanman na yon, yung heaven, yung bagong langit at bagong lupa. Andun na yung presence ni Lord eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, imagine natin yung Garden of Eden. I-restore yun ng Panginoon.
yung lugar, tayong mga tao, yung pagsama ng presensya ng Diyos sa walang hanggan, hindi po boring doon. Kasi doon, mararanasan na natin yung mga ipinangako ng Lord. At dito sa vision na to, nakikita ni John, fulfilled na. Bagamat mangyayari pa lang. At inaasahan natin na yung proclamation dito ng fulfillment ng Old Testament, kanina yung konsepto ng mga binanggit ko, sabing ganon, new creation. Bagong lugar, bagong tao, tatahan ng Diyos, makakasama natin sa walang hanggan. At ano ang mangyayari? Ano ang effect ng pag-dwell ng presence ng Lord? Ang church ay magiging bayan niya at ang Panginoon, siya ang ating magiging Diyos. Sabi sa verse 4, He will wipe away every tear from their eyes and death shall be no more. Sabi po sa 1 Corinthians 15:54-57, ngunit kapag itong may pagkabulok ay mabihisan ng walang pagkabulok, so yung nabubulok nating katawan, papalitan ng glorified body. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, yun nga, bago na. Ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon na ng tagumpay. Nasaan na kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ka kamatayan ang iyong kamandag? Di ba yung kamandag ng kasalanan ay ang kamatayan? Diba? Na nagkasala ang mga tao, dumating ang kamatayan. Ang pagkahiwalay sa Diyos, sabing ganun, wala na. At sabing ganun, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan, subalit salamat sa Diyos, pinagtagumpay niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, ito ang nagbigay ng pagtatagumpay para sa mga mananampalataya. Napagtagumpayan na ang kamatayan, nabayaran ng kasalanan, at sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, bubuhayin ng lahat ng mga patay, isasama sa piling niya. He will wipe every tear from your eyes, and the death shall be no more. Ngayon, umaalala tayo sa mga patay. Doon, wala nang mamamatay o wala nang mahihiwalay sa Panginoon. At sabing ganon, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. Dito nung minemeditate ko to, natawa ko sa sarili ko. Kasi pag sinabing wala na doon ng lahat ng klase ng sakit, pait, dusa, elaborate na nating lahat, naalala ko bigla yung mga cravings Wala na doon kape. Diba pag nauuwaw ka, ewan ko lang, wala lang kape. Ano pa ba? Hindi ka na matatakot sa ipis, sa gagamba. Anong wala na doon? Wala na kasi yung nagkukos ng pain, pinakang worst death. Diba kung namatayan ka ng sunod-sunod na mahal mo sa buhay, naaalala mo palaging namatay, wala na doon Ano pa yung wala na doon yung pasaway na anak, pasaway ba yung asawa mo? Bigla ko naisip, wala na din yung magpapasakit sa ulo mo na mga utang na di mo masingil. Ano ba yung nagkukos ng pain sa'yo sa mundong ito? Naalala ko yung may utang. Di ba? Kasi dito sa mundo, kaya naman nangyayaring lahat ng bagay, present yung sin So God will wipe it all. Diba? Wala na lahat. Para kang naglilinis ng mesang napakadumi, winipe ng isang ganun, linis na, di ba? So, aalisin ng Lord lahat yan. Name it, ano pa yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Broken relationship, sa family, sa friends, bahala ka kung ano pa yung naiisip mo na pain, suffering, and pinakang worst, death. Kaya mga kapatid, dapat hindi ka natatakot mamatay Siguro kaya yung iba natatakot mamatay, hindi handa. Pero kung mananampalataya ka ng ating Panginoon, hindi mo kakatakutan ang mamatay. Anong gagawin mo? Paghandaan mo. Kasi time will come, babalik si Lord. At na-elaborate ko na isa-isa, anong mangyayari? Anong inaasahan mo sa darating na future? Alam niyo po, sabi dito sa mga awit 16:11, ang ganda ng talata na ito. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Ang Diyos ang may kayang gumawa niyan sa atin. At ang sabing gano'n ng psalmist, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y
nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Mga kapatid, saan ka maligayang-maligaya ngayon? Sabi nung psalmist, ang pakiramdam niya, sa piling ng presensya ng Diyos, lubos yung galak niya. Dito sa mundo, hindi tayo masatisfied eh. Di ba? Ang daming hinahanap ng laman, ng kagustuhan, ng mga pagnanais ng puso natin, hindi mapuno, kulang. Pero pag nasa presence ka ng Lord, alam niyo po, hindi lamang ito yung mararanasan mo lang pag nandun na sa bagong langit at bagong lupa. May patikim na dito, mga kapatid. Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin, na nagbigay ng kakayahan sa atin na maranasan to, naranasan mo na yan ngayon. Yung kabuuan nito sa future. Kaya ngayon, habang nandito ka pa sa mundo, dapat ang lubos na kagalakan mo at ang nagdudulot ng ligaya sa iyo, dapat yung Diyos na walang hanggan. Amen po ba? Kasi sabing ganon, may binanggit dito si preacher Jonathan Edwards. Favorite ko din kasi ito si Jonathan Edwards, na isang Puritan preacher. Sabi niya ganon, God Himself is the highest good and the sum of all that good which Christ purchased. In other words, meron itong katapat na sinabi sa Westminster Shorter Catechism. Ang sabi ganon, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang pinakamalaking question na lang sa atin, ang tanong ay, na-enjoy mo ba ngayon ang presence ng Lord? Kasi baka mamaya, church service pa lang, naiinip na tayo. Hindi rin tayo nag-e-enjoy umattend ng prayer meeting. Nandun yung presence ni Lord eh, where two are gathered in His name. Nandun yung presence ni Lord eh. Hindi ka nag-e-enjoy umattend ng discipleship, ng fellowship. Saan ka nag-e-enjoy? Ikaw ang nakakaalam kung ano ang pinaglalagakan mo ng galak mo. Diba? Saan ka ba galak na galak? Pag nanonood ka ng Netflix, diba? Pag naglalaba ka, masaya ka, ano mga ginagawa mo na tuwang-tuwa ka. Pero sabing ganun, pag kasama mo si Lord sa lahat ng bagay na yon, dapat there is joy. And of course, naandun yung will ng Lord na, may nakaka-relate ba dun sa Netflix? At saka mga habit na ginagawa. So, let us reflect sa sarili natin. Baka kasi hindi si Lord yung pinakang source ng joy natin. Kasi pag nandun ka na sa piling ni Lord, pang forever na yan. Hindi na yan pansamantala, pang walang hanggan na yan. Dapat dito pa lang sa mundo, meron ka ng nararanasang kasanayan na nag-e-enjoy ka sa presence ng Lord. Kaya walang sayang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sayang ang mga pagdalo mo. Sabihin mo yan. Para hindi ka nagiging hindi ka nagiging malamlam. Ang tawag doon? Pagdadalo ka ng gawain, ikaw ay nanlulupaypay. Ang lalim. Nanghihina ka. Pag-a-attend ka ng gawain, nanghihina ka pag nasa mga ibang gawain kay iglas na iglas. Diba? So, i-check mo. Nasaan yung kagalakan ng puso mo. At lahat ng yan, sa new creation, yung restoration ng lahat ng mga bagay, dadating yan. At dapat nating intayin. At bukod dyan, sa restoration ng lahat ng mga nabanggit, may magaganap na isa pa. Sabing ganon, yung redemption of creation na nasa verses 5 to 8 nang. Sabing ganon sa verse 5, and He who has seated on the throne said, behold, I am making all things new. Kanina sabi ganun, yung nakaupo sa trono, gagawin ng Diyos ay ito. Ito direkta ng sinabi, itong nakaupo sa trono na walang iba, kundi ang ating Panginoon sabing ganun, gagawin niyang bago ang lahat ng bagay. May pagdidiin. Diba? Inulit yung mga unang nasabi, making all things new. Sabi sa Isaiah 42:9, narito ang mga dating bagay na lumipas na, at ang mga bagong bagay ay ipahahayag ko, bago sila lumitaw ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila. So, nung ito ay pinaprophesied pa lang ni Isaiah, sabing ganon sa mga pangitain ni John,
nagaganap na. So itong mga nabanggit na I am making all things new, 'di ba? Katuparan na ito ng mga nabanggit sa lumang tipan. God will formally declares yung authenticity, yung katiyakan ng mga binabanggit na pangako dito sa mga talata. At pag sinabing I am, diba, nandun yung pagpapakilala ng Diyos kung sino siya. Naalala niyo po ba yung sa Book of John na napakaraming I am? Diba? Ito yung Diyos na nagpakilala sa atin sa iba't ibang mga pangalan niya. Yung word na I am. And yung statement, God will made it Himself. At ito ay merong paghahari. Kasi binanggit yung salitang trono. Diba lahat ng mga picture ng trono, ito ay paglalarawan patungkol sa hari. Tandaan natin ng ating Panginoon, siya ay maghahari magpakailanman. At itong hari na ito na makapangyarihan sa lahat, isa sa katuparan. At sabi ganun also, He said, write this down, for this word are trustworthy and true. So kinakailangan maisulat ito ni Juan kasi ito yung mga bagay na babalikan natin ngayon eh. Aasahan, aantayin. At ito'y inilarawan na lahat ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, mapagkakatiwalaan at siyang tunay. Sabi sa Mateo 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, gaya ng sinabi kanina, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Alam nyo, lahat ng sinabi ng Panginoon, pamula sa lumang tipan hanggang matapos ang Biblia, sa lahat ng kapahayagan niya, it will come to pass at mananatili. Walang bagay o walang salitang sinabi ang Diyos na hindi mangyayari at hindi magaganap. Sabi nga doon, meron itong enduring permanence doon sa word. Diba? Permanenteng magaganap. At sabing ganon, and He said to me, it is done. Pag narinig niyo po yung salitang it is done, ano ang naaalala natin sa salitang ito? Ito ay binanggit sa John 19:30, nang sabing ganon, matapos tanggapin ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na, pagkatapos yumuko siya at isinuko ang kanyang espiritu. So noong ating Panginoong Yesus ay nakapako sa cross, hanggang sa huling hininga niya, nabanggit niya, naganap na. It is done. It is fulfilled. Lahat ng redemptive plan ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa history, nakita ni John, finish. Wala ka nang idaragdag pa. Sapat na ang lahat ng ginawa ng Diyos at magaganap ito. So yung declaration ng finality at completion na gagawin ng Diyos mismo sa napakahabang istorya ng pagliligtas ng Diyos sa atin, doon wala ng struggle of sin. Diba kanina, established na doon ng new creation. And then, yung reality ng new heaven and new earth, naganap na sa vision ni John. Wow! Yun yung inaantay natin. Napakagandang kalagayan na gagawin ng ating hari. Kasi pinakita dito sa mga talata, inilarawan din kung sino yung Diyos na nasa trono at nagsasabing, it is done, sabing ganon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya na nagpapasimula, siya din ang kukumpleto ng lahat ng mga bagay na sinasabi. At ating nakikita sa mga talata. At sabi sa Apocalypse 1:17-18, huwag kang matakot. Ito si Jesus sa Revelation 1. Sabing ganon, ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. So si John kasi noong time na to, una niyang na-meet ang presence ni Jesus, sabi, at siya ay nawala ng malay or buhay, pinambalik siya ng Lord, huwag kang matakot, Juan. Kasi nagpakilala si Jesus, ako, I am.
Ako ang una at ang huli. At sabi ganun, ako'y namatay at tignan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So, ang Lord na siyang nagpapasimula, siya rin ang kukumpleto ng lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpapakilala niya, pinakilala niya ang sarili niya na Alpha and Omega. At nung binanggit yung mga talata dito, sa pagsasabi niya na susi ng kamatayan at ng Hades, time will come. Yung lahat ng nangamatay, lahat ng lugar ng kamatayan, kung saan nandoon ang mga nabubuhay, whether it is believers or unbelievers. By the way, yung word po na Hades ay lugar ng mga patay, nahahati sa dalawang lugar. Nandoon ang lugar ng Abraham's bosom, and then yung mukhang lake of fire. So magkahiwalay po talaga ang kalagayan ng mga kumilala sa Panginoon at hindi eh. Sa buhay na ito, pag namatay ka, daranas ka na kaagad ng tiyak na paghahatol. Partial judgment. Pero pagdating ng panahon, pag bumalik si Jesus, diba, doon magaganap yung final judgment. At dahil may pinasimulan siyang mga patikim sa buhay na ito, pagdating ng future, ito na yung final na gagawin ng Lord. At nagpakilala na siya mismo ang magsasakatuparan na ito. Sabi sa Isaiah 41:4, sino ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpalukala ng lahat ng mga mangyayari? Mula pa noong unang henerasyon, hindi ba't ako? Akong Panginoon ay naroon nung sinimulan ang mundo at naroon din hanggang sa katapusan na ito. Nothing more and nothing less. Maliwanag sa buong talata na ito ang Diyos na gagawa. Kaya huwag kang manghinawa. Kasi kung anong pinasilimulan ng Lord sa buhay mo, si Lord din ang magtatapos niyan. Ang tanong, umaasa ka ba? Yun yung kailangan palagi nating isipin. Kasi kaya nawawalan tayo ng focus at hindi natin ma-enjoy yung buhay na inaantay natin. Dito pala, naiinip ka na, tapos yung buhay pa doon. Kasi hindi natin makita yung magandang gagawin noong Diyos na nagpapakilala sa atin ng ating Panginoong Hesus, nagagawa ng lahat ng pinasimulan at magtatapos ng lahat ng bagay na ito sa muli niyang pagbabalik. Kaya naman sa mga maiksing talata sa huli, ang sabing ganoon, itong Diyos na ito na nagpakilala, ang ating Panginoong Hesus, the Alpha and the Omega, ang sabi niya, sa mga nilikha, nahahati sa dalawang klase ng tao, una sa mga persevering believers, to the thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment. Ang sabi sa John 4:14, tayo ay nasa series ng Book of John, itong ilang mga Sundays at mga nagdaang buwan, ito din yung ginamit ko. Sabing ganon sa verse 14, subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko, so ibibigay ni Jesus, kanino? Sa mga taong hindi na kailanman mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. And then sabi sa John 7:37-38, kamukha din ito, yung sinabi doon, sa huli at natatangi mga araw ng pista, tumayo si Jesus at sumigaw. Sinabi niya, lumapit sa akin. So may invitation, ang sino mang nauuhaw at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, tulad ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, so yung taong nauuhaw ay dadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. So again, ano yung mga kinakauhawan natin ngayon? Pag lumapit ka sa Panginoon, ang sabing ganon, sino mang nauuhaw at uminom, hindi na mauuhaw. At ang binanggit sa mga talatang ito, yung mga nag-persevere na mga believers, ang sabing ganon, hindi na sila mauuhaw at walang bayad. Eh ngayon, para mabusog ka, para ma-fulfill yung hinahanap mo, kailangan mong
gumamit ng pera at kailangan mong magtrabaho. Kaya nga lagi kang kulang. Pag sa presence ng Lord, pag dumating tong time na to, malamang wala ng pera. Pero hindi lang naman to literal lang eh. Yung kaluluwa mo mismo. Yun yung pinakang essence nito eh. Anong kinakauhawan ng kaluluwa mo? Na dito sa mundo, hindi kayang i-quench or pawiin yung uhaw ng puso mo. Kasi dito pa lang, sa mundo, na meron ng glimpse ng presence ni God, dapat, ikaw mismo sa sarili mo, maunawaan mo na kailangan mo ang Panginoon. Para yung uhaw mo ngayon, at sa susunod na pagbabalik ni Lord, nag-a-anticipate ka na time will come, wala nang kanang hahanapin sa buhay mo. Kasi dito, nagsimula na. Hindi ito parang doon ka palang magsisimula eh. Dito, sa lumang langit at lupa, patungo doon sa bagong langit at lupa, kasama nung nagpakilala sa atin na walang iba kundi ang Alpha and Omega, yung ating Panginoong Jesus. Papawi ng uhaw mo ang ating Panginoong Jesus. So lumapit ka. Manalangin ka sa Lord kung palaging palayo ka, pray to God na Lord, tulungan mo po ako mapalapit sa iyo. Talagang hanapin ka, kauhawan ka, kagutuman ka, pagising mo sa umaga, ano ang gagawin mo sa tanghali, sa gabi, sa lahat ng trabaho mo, sa lahat ng daily activities mo. So, sino yung pumupuno sa iyo? So, hindi ko naman sinasabing parang mag-worship ka na lang ng buong oras. Hindi naman ganun. Pwede ka kasi lahat ng ginagawa mo, palagi kang nasa diwa ng pagsamba kay Lord. Tatrabaho ka, kumakain ka, di ba? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Alam niyo yung buhay natin ngayon kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya. Lagi kang nasa diwa ng pag-worship kay Lord. Everything you do is a worship sa ating Panginoon. At doon, yung uhaw, napapawi, at mawawala na yan pag bumalik si Lord. At sabing ganon sa isa pang paglalarawan, doon sa persevering believers, to the one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. Ang sabi po sa 1 John 5:4-5, sapagkat ang sino mang anak na ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Para ma-overcome mo yung mundong ito, kailangan may pananampalataya ka talaga sa Panginoon eh. At sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya sa anak? Diba? Si Jesus, siya ang anak ng Diyos. Conquerors. Sila yung tatanggap nung mana. Will have this heritage. Sino po ba ditong may pamana? Wala akong pamana eh. Pamana ko lang utang. Joke. Diba? Pamana, utang. Diba? Wala kang pamana sa anak, utang. Kasi may pagkakautang pa. Sino may mga tatanggaping mana? Kung wala kang pamana, tatanggap ka ba ng mana? Hindi po ito mana na galing sa langit na. No? Mana yung pwede makukuha mo kung sino man magbibigay. Alam nyo, higit pa dyan yung tatanggapin mo. Yung mana na yon, ang sabing ganon, ito'y magmumula sa ating Panginoon. Pero dapat, mapagtagumpay kang mananampalataya. So, hindi ka magmamana ng mga bagay na may kanalaman sa walang hanggan, kung dito pa lang sa lupa, hindi ka naman nagtatagumpay sa buhay mo. So, madali kang madala ng gawa ng mundong ito, at mga practices natin in life, hindi ka nagtatagumpay as Christian. So, sorry, wala kang mamanahin kay Lord. Diba? Hindi mo mamanahin yung mga bagay na ito. Kasi yung heritage na tinutukoy dito, binanggit na sa mga naunang talata. Mga mamanahin natin sa Diyos, napakarami, napakasagana, at walang hanggan. At sabing ganun, di ba? Ang Diyos, siya ay magiging Diyos natin at tatawagin kang anak. Son. So hindi lang naman to anak na lalaki. Son. We are children of God. At kailangan, lahat ng tatawaging anak, sila yung kumilala at sumampalataya na sa ating Panginoong Yesus. Di ba yun yung ating memory verse
sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sila ay binigyan ng karapatang, nilikha yun ng Diyos sa kanila na maging anak ng Diyos. Hindi mo karapatan yun, pero ang Lord ang gumawa sa buhay nun. At isa pa, sabi sa Romans 8:17, at dahil dito'y tayo mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos, inulit-ulit yung word, at kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang tayo'y nagtiis kasama niya, nang sa gayon, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, hinaantay na lang natin ang eternal heritage na ito, blessings ng Lord, yung privilege na ibibigay ng Lord, yung favor na mararanasan natin at napakagandang maluwalhating kalagayan sa piling niya para sa mga nagtatagumpay. So ngayon pa lang isipin mo na kung ikaw ay nagtatagumpay na ba sa pananampalataya. Kasi baka talunan ka pa. Kaya sabing gano'n, yung kung tatanggap ang mga mananampalataya ng mga bagay na ito na pribilehiyo at pabor ng Diyos, merong hindi makakatanggap nito eh. Ito'y walang iba kundi ang mga professing believers. So yung mga professing believers, di lang naman ito yung mga nandyan sa labas na hindi natin nakakasama sa church, pwedeng nandyan din sa loob ng church. Baka ikaw yun. Baka ako yun. So sabi ko nun, professing believers, binanggit doon, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Maya, banggitin natin na mangyari sa kanila. Sabing ganito, ang kanilang buhay ay gaya ng isang duwag. So yung binanggit ditong mga duwag, ay ito po'y tumutukoy sa mga tao na sila ay natatakot sa lahat ng bagay at hindi nila kayang magtiwala sa Diyos. So natatakot sila na mawala yung mga worldly possessions kaysa kay God, yung comfort na dito sa mundo, lahat ng mga tumutukoy na takot mag-share ng faith, pwede din yan. Kasi professing believers eh. So lahat ng mga duwag na hindi ginagawa ang tama, name it. Ito yung mga klase ng mga duwag. So yung mga faithless, mas magandang sabihin mga unbelieving, ito yung mga tao na talagang nire-reject yung katotohanan at patungkol sa Diyos. Nire-reject si Jesus. Ayaw nilang lumapit sa Panginoon, ayaw nilang kilalanin ng Panginoon, at wala talagang faith sa Lord. Nananatili sa kalagayan ng hindi paglapit at pagkilala sa Panginoon. Then binanggit yung detestable. Sa ibang translation, yun yung sabi doon, ito yung mga taong kasuklam-suklam. So pag sinabing kasuklam-suklam, lahat ng mga bagay na kasuklam-suklam against God, ginagawa ng taong ito. So sabing ganon, sila ay defiled by various sin. So yung buhay nila talagang morally corrupted, totally depraved. So lahat ng mga tao na gumagawa ng lahat ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Panginoon. Bahala na po tayo mag-isip, marami yan. Murderers. Hindi lang to taong pumapatay physically, pero sa isip mo, nililimitahan mo yung buhay ng kapwa mo kasi banta ka sa buhay niya. Diba? Sabi ng Panginoong Yesus, hindi lang pumapatay sa physical lang kasalanan sa murders, kundi even yung sa isip. Diba? Iniisipan mo nang hindi maganda yung kapwa mo, mahinala ka, lahat na. Diba? So, chinichismis mo yung kapitbahay mo, kasama po yun doon, yung murderers. Kasi hindi nalalabas ng bahay yan, kakachismis mo. Diba? Na umiiksi yung buhay ng tao, lahat na ng may kinalaman, dapat pro-life ka eh. So pag hindi ka pro-life, you are a murderer. And then sexually immoral. So lahat na ng klaseng pag-i-engage sa form ng sexual sin, perversion, na against dun sa design ng Lord sa marriage, sa babae at sa lalaki, yung
gender mo, pinapalitan mo ng iba, yung panonood mo ng porn site, di ba? Yung mga hindi magagandang at mga malalaswang panoorin, babasahin, lahat na ng klase ng form ng sexual sin. Pasok po dito. Kung may asawa ka, pumupunta ka pa sa iba, o single ka, may boyfriend ka, meron ka pa ring iba, so pasok din po yung dyan. And then the sorcerers, baka po meron po dito nagpa-practice ng pangkukulam. Kahit yung pagtatawas, hindi rin ito patatawarin ng Diyos na practices ng mga tao. Then idolaters, alam nyo tong idolaters, hindi lang po to yung sumasamba ka sa image at sasabihin mo yun ng Diyos. Pag sinabing ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, again, ang Diyos-Diyosan pwedeng sarili mo, pwedeng yung pera mo, pwede yung career mo, pwede yung relationship mo sa mga mahal mo sa buhay. Lahat ng bagay na ipinagpapalit mo si Lord, ikaw pala ay idolaters at nagkakasala ka ng idolatry. Mabigat po yun. Kasi pag sinabing ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, tignan mo, baka kasi mas higit kang binibigyan ng panahon at atensyon sa buhay na ito, sinasabi mong mananampalataya ka, isa ka palang professing believers. Kasi ipinagpapalit mo si Lord sa ibang bagay. May mas mahalaga kesa kay Lord at yun ang inuuna natin. Yun talaga yun eh. Kaya nga nung binabasa ko, Lord, baka idolaters din ako. Diba? So tignan mo, ano yung posisyon mo sa buhay na sinasabi mong mananampalataya ka, pero ito pala yung mga practices mo. Kaya pag minsan di ka pa pwedeng, ay mabait ka lang kaya okay ka na eh. Hindi ganun ang buhay. Ang buhay ng mananampalataya, kaya sinabi kaninang persevering, nagpapatuloy ka makipaglaban sa kasalanan. Eh dito kung professing believers ka, sinasabi mong mananampalataya ka, tapos sabing ganun, ito yung practices mo, idolaters ka. Diba? Sabing ganun, pinagpapalit mo sa Lord sa ibang bagay. So, check your heart. Baka isa ka dun. At wala ka pa talaga sa Panginoon. And all liars. Lahat na ng klase ng sinungaling. Pwedeng hindi lang to simpleng pagsisinungaling eh. Kasama din yung pagpapatuloy nung sabi nga falsehood, yung mga tao na naglalay patungkol kay God, ayaw sabihin ng totoo patungkol sa Diyos, nadideceive sila sa mga personal gain, sa pagsisinungaling. Consistent ka na nandadaya ng tao, lahat ng kapatid ng sinungaling. Di ba gano'n naman po yun? Pagka naglarawan ka ng isang salita, maraming kapatid dyan eh. O kaya nire-reject mo yung God's truth. And then, nagpo-promote ka rin ng maling katuroan. So, lahat ng klase ng pagsisinungaling. At tandaan nyo, yung white lies, kasama yan. Kung sanay na sanay kang magsinungaling ng mga maliliit na pagsisinungaling, lumalaki yan hanggang sa maging sinungaling ka na habang buhay. Hanggang sa itakwil mo na rin si Lord at hindi mo na siya kilalanin. At kahit yung katotohanan patungkol sa Kanya, ayaw mo na rin siyang sabihin. So, di ba, ang bigat. Kaya sabi dito sa John 3:18, banggitin ko na lang po yung mga talata, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa tanging anak ng Diyos. So kung itong nagsasabing mananampalataya siya, nagpa-practice ng mga ganito, wala pa siya sa pananampalataya sa Panginoon. At nandito pa lang siya sa mundo, tatanggapin na niya na yung hatol. Judgment. At sabing ganun sa Galatians 5:19-21, mas mabigat to. Hindi naman maikakaila. Ito ang mga gawa ng laman. Tayo yan, yung flesh. Pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away. Yung iba kasi dito nabanggit eh. Paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan. Maraming kalayawan tayo minsan eh. Ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo, this is a warning,
sabi ni Apostle Paul, gaya ng babala ko noon, na ang mga gumagawa ng mga ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi sa mga sunod na talata, their portion will be in the lake that burns with the fire and sulfur, which is the second death. Final judgment. Tuldok na yun ng buhay ng tao doon sa kabila. Sabi sa pahayag 20:14-15, at ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinuman na ang pangalan ay hindi nakasulat sa balumbon ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. So dito, yung portion nila, yung magiging bahagi nila, doon sa lake, di ba? Dito sa pahayag, inilarawan din burns with fire and sulfur. Linawin ko lang po yung larawan ng fire and sulfur ay picture na magaganap sa buhay ng isang taong ayaw kumilala sa Diyos bilang hatol sa Kanya na siya ay dadanas ng walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Kasi doon, pag nahiwalay ka na sa presence ng Lord, kaya pinipicture yan, yung mga nangamatay na hindi kumilala sa Lord, para nga siyang, sabing ganun ay para siyang basura na susunugin. Kung naalala niyo sa New Testament, pag nagtuturo si Jesus at yung mga apostles, di ba yung may mga larawan doon ng pagsusunog? Kasi wala nang kwenta tatapon na Ganun ang buhay ng taong ayaw kumilala sa Lord. Patapon. At pag tinapon, wala na yung silbi, wala na yung value. Susunugin mo yan Or lalagay mo sa lugar na hindi mo na siya makikita. Madilim dun. At hindi lang naman dyan ang katakutan mo yung sinasabing ikaw ay susunugin. Hindi yun ang nakakatakot dun Subukan mong ipikit ang mata mo at wala ka na sa piling ng Lord. Yun. Pag pinikit mo yung mata mo, madilim. Wala na dun si Lord sa lugar na yun. Dito sa mundo, habang buhay ka pa, binibigyan ka pa ng Lord ng chance. Diba yung unang binanggit, kailangan magtagumpay ka sa buhay, sa tulong na pa rin ng Lord yan. Dito wala ka ng chance. Pag namatay ka, sabing ganun binanggit yung kamatayan at yung Hades, tatapon doon. So, yun na yun. Yun na yung final na mararanasan mo. Kaya kung sa buhay na ito, dito ka pa mas nag-e-enjoy, malayo sa presence ni Lord, di hello, hell ka sa susunod. Nakakatawa yung isipin, pero sa totoo lang, nakakatakot na malayo ka kay Lord. Mag-isip na tayo ngayon, kasama ako. Ngayon pa lang, isipin mo na. Kasi pag nawala ka na sa mundong ito, nang hindi ka nakakilala sa Lord, may pinost nga ako nun ang pinakatrahedya mangyayari sa buhay mo kapag namatay ka, hindi yung mamatay ka sa mundo, yung pinakang trahedya ay mamatay ka nang hindi ka nakakilala sa Panginoon. Kasi matitikman mo na yung partial judgment ni Lord. Tapos ang gagawin mo na lang, mag-iintay ka na lang ng final judgment ng Lord doon sa second death, none other than yun yung away from the presence of God. So, uulitin ko, kailangan ngayon pa lang magkaroon ka na ng consciousness sa separation from God's presence. Wag na tayong magdalawang isip pa na dahil wala pa naman si Lord. So, medyo kukuya-kuya-kuy muna tayo. Wala pa naman si Lord, malayo pa yan. Tingnan mo yung nangyayari sa mundo. Dito sa lugar na to, tapos na ang lahat Diba sabi nga kanina, yun yung aantayin natin, wala na yung lahat ng bagay. Bigla ko naalala, wala na yung mga DPWH doon na nagkukos ng init ng ulo natin. Nandun na silang lahat kung di sila kumilala kay Lord. So, at
baka ikaw makasama ka doon. So mag-isip ka na ngayon habang may panahon. Hindi totoo na kapag ka namatay ka, may chance pa na ikaw ay purgahin at baka sakaling makapunta ka sa heaven. Hindi na. Purgahin, purgatorio. Pinupurga ka sa purgatory. Diba? Pupurga, ibig sabihin lang, pinapurge pa yung sin mo dun sa purgatory. Hindi din ganun. Pag namatay ka ngayon, it is destined for a man to die once and after that, judgment. And pagtapos siya mahatulan doon, the next final judgment. May partial judgment, may final judgment. O ngayon, mag-isip ka. Gusto mo maranasan yung dalawa? Partial and final? Doon ako sa una. May patikim na presensya ng Diyos, hindi naghihintay na tayo doon sa kakumpletuhan ng mga bagay na ito. So, in our summary, sabing ganon, sa the new creation, magkakaroon ng restoration of creation. Yung dwelling place of the church, walang iba kundi yung new heaven and new earth. Thank you, Lord. Darating ang mga bagay na to at aasahan natin yung restorasyon na mangyayari in the future. Merong dwelling place of God, ikaw yun, yung church. Magaganap yan sa kanyang muling pagbabalik. And then yung redemption of creation, naandun yung creator, pinakilala siya, siya yung magbibigay ng huling hatol. Yung kaganapan ng kanyang hatol. And then, sino ang mga hahatulan? Yung fulfillment ng judgment ng God. Una, binanggit doon yung mga persevering believers. Nakaranas sila ng full provision ng Lord. At talagang mararanasan natin yan. Nararanasan na rin naman natin yan at mabubuo yan doon sa muling pagbabalik. Pero ang mga professing believers, none other than mga unbelievers, yung fullness ng punishment. Buong buo. Kaya mga kapatid, ito yung ating dapat na isabuhay. Sabing ganun sa restoration and creation, let us hope in the complete restoration of the creation. Habang humihinga kayo ngayon, dapat nag-a-anticipate ka na, umaasa ka na, habang nagpapatuloy ka sa buhay. Na time will come, kahit na anong hirap ng buhay ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang sumuko. Dapat kang magpatuloy. Iwan mo na yung lahat ng mga pabigat. Doon ka tumungo sa kalooban ng Diyos. And then let us hope in the perfect and eternal restoration of our relationship with God. Enjoy mo na yan ngayon. Kasi yung fullness niyan, pag bumalik si Lord, everything is perfect and ang lahat ng bagay, walang hanggan. So, aalisin na yung mga pansamantala. Kaya ngayon pa lang, lahat ng mga pansamantala sa buhay natin, yun yung dapat na maging tingin mo. Pansamantala ang relationship, career, lahat. Lahat ng ginagawa natin pangsamantala lang. Pero, ang gawin mo, para maranasan mo na yung patikim, gawin na nating lumapit sa Lord. Ngayon na. Hindi bukas, hindi sa isang araw. Start now. And then sa redemption of creation, let us hope that God will fulfill His promise to make all things new. Sasakatuparan niya ng ating Diyos na binanggit, sabi nga noon, yung Alpha and Omega, si Jesus. Magaganap ang lahat ng yan. And then let us give warning to unbelievers and rebels to God. Alam nyo, kung magbibigay tayo ng warning sa iba, maganda talagang gawin din natin yan. Pero paalalahanan mo rin ang sarili mo. Kasi baka ikaw ay nalalayo na sa Lord. And then challenge po sa bawat isa sa atin, yung restoration of creation. Mamaya, i-share po natin sa mga group natin. Ano ba yung inaasahan mo at inaantay mo sa gagawing restoration ng Lord, sa creation, and then sa mga creatures tayo at sa lahat. So mamaya ibahagi po natin sa mga group natin yung mga hinuhope at ina-anticipate natin. And anong nararamdaman mo ngayong nalaman mo yung mga katotohanan na to ay magaganap pala. So how do you feel? Are you excited? Are you fearful? Kasi baka bumalik si Lord, di ka nakakilala sa Kanya. So ano yung mga nararamdaman mo ngayon? And then sa redemption of creation,
Sabing gano'n ang ating challenge, knowing that there will be judgment for God's creation to be restored. Paano to makakaapekto sa lahat ng desisyon na ginagawa mo ngayon? So mamaya pag-isipan nating mabuti na pagbulayan natin ang ating mga magiging sagot. And lastly, paano ka din gagamitin ng Lord para magbigay ng warning sa mga katotohanan na ito na magaganap in the future. So tayo pong tumayong lahat. So meron pong isang magandang awitin na itong awitin na to ay nagre-remind sa atin sa pag-asang darating at sa gagawin natin paghihintay bilang church. So paano tayo maghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon bilang iglesia ng ating Diyos na Kanyang tinubos at inalaya ng Kanyang buhay at pananahanan ng Kanyang presensya sa magpasawalang hanggan. Let's meditate this song. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Once again, precious cornerstone. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Yes, let the glory, let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to Only Son of God, sent from heaven, hope and mercy at the cross. You are everything. You're the promise. Jesus, you are all. Yes, let the glory of your name. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all. Just let the glory come on, church. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives.
Lord, ikaw po nawa ang maging lahat sa buhay namin, Panginoon. We believe you're all to us. Yes, you are. Let the glory. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're on to us. Let your glory, O God, let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're on to us. Ito po yung inaantay natin. When this passing world is over, we will see you face to face, and forever we will worship Jesus. You are all. Once again, when this passing world is over, when this passing world is over, sinaantay namin ito, Panginoon. We will see you face to face, and forever we will worship Jesus. You are all to us. Sabihin natin, mga kapatid, Jesus, Jesus, you are all to us. For the last time, Jesus, you are all to us. You are everything to us, Jesus. Let's pray. Our Heavenly Father, una sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa malawalhating pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa iyong mga hinirang. At sa pag-asang ito ay kami nag-aantay, O Diyos. Kaya dalangin po namin na kung kami dumating sa punto na nangihinawa, nangihina ang loob, napapagod, kung kami ay nagkakasala, nalilihis ng landas, Panginoon, tulungan mo po ang iyong iglesia to set our minds on things above and not on things on earth. Kasi alam namin na sa iyong inihandang magandang lugar para sa iyong mga anak, ito ay mas greater, may mas higit na maganda doon kaysa dito. Kaya tulungan mo po ang church not to settle down here on earth, pero i-focus namin yung mga isip, puso at mga gawa namin sa mga bagay, Panginoon, na may kinalaman sa walang hanggan at sa iyong kaharian. Tulungan mo po ang mga napapagod, patuloy sa pananampalataya, na mag-persevere. Lord, ang mga nalulungkot, Lord, ang mga nasasaktan, alang-alang sa pagbabahagi ng iyong salita, lahat po ng iyon, Panginoon. Hindi pa man nagaganap ang buong pagpawi, Lord,
alam namin na pinapawi mo na ito ngayon. Kaya tulungan mo po kaming umasa, magtiwala, magintay, makipaglaban sa buhay na ito, makipagdigma sa kasalanan, at magpatuloy sa kabanalan tungo sa walang hanggan. Lord, itinitiwala ko na po ang mga kapatid na narito sa lugar na ito, maging sa online na nakapakinig ng mensaheng ito. Hindi po ito magiging pakinabang sa amin kung hindi mo po ito ipapaunawa sa amin. Hindi po ito makarating lamang sa aming isip, kundi sa puso, magkaroon po ito ng pagsasabuhay. Hindi namin ito makalimutan, kundi maging dala-dala namin sa lahat ng oras para kami laging mapaalalahanan na ang buhay sa mundong ito, pansamantala lang. At ang buhay sa piling mo ay magpasawalang hanggan. Lord, inaalay po namin ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang lubos na bigyan namin ng parangal at pagluluwalhati sa buhay na ito. Ito ang aming pasasalamat at dalangin sa natatanging pangalan lang ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. At sa pagpapatuloy po ng ating service, laging po si Pastor. Mga kapatid, bago tayo lumabas sa lugar na to, nais kong ipahayag ang pagpapala ng Panginoon na tinanggap nyo na at patuloy nyong nararanasan. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of our God be upon you. At ito'y naging posible because of the name. The name that is above all name. In the name of Jesus. At itong pangalan ni Jesus, He constitute the triumph God. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Amen. Okay, a blessed day to each and every one of you. Tandaan natin, kung pupunta kayo sa lugar ng mga namatayan, dadalawin nyo yung namatay, wala na sila ron. Meron tayong misyon. Anong misyon natin? Bilang bahagi nitong church na tiniwala sa atin ng Panginoon, our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Tandaan nyo, may ginagawa si Jesus sa atin. May karanasan tayo sa kilos ng Diyos. Kaya naman, in other words, ano yung mission natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? May we give a round of applause sa Panginoon. A blessed day to each and every one of you. You are saints. No? Kayo ay mga santo na sa harapan ng Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.